Magsisimula ang kwento sa tahimik na asol na planeta ng Blue Star. Isang araw bigla na lang, nagsimulang lumitaw ang spiritual energy. Dahil sa spiritual energy, ang ebolusyon ay nagdulot ng nakakatakot na mga bagay. Ito ay ang mga halimaw. Lumitaw si Zulong, ang pangu-monster sa Tianhai City. Nagsimula itong kalabanan ng sangkatauhan, ngunit dahil sa lakas ng mga halimaw na ito, nagsilikas ang ibang mga tao. Dahil ang halimaw ay hindi man lang tinatablan ng sandatang pangdigma ng mga tao, walang epekto ang mga tradisyonal na baril laban sa mga nakakatakot na halimaw na ito, kaya naman, ang tanging pag-asa ng sangkatauhan ay nakasalalay sa mga awakened na siyang nakagising ng mga kapangyarihan. Ang mga awakened na ito ay ang nagprotekta sa mundong ito. At ito na din ang panahon ng pagbabago ng Blue Star, samantala sa kasalukuyan sa Tianhai City First High School, sa kabutihang palad. Matapos ang henerasyon ng genetic evolution, ang posibilidad ng paggawa ng isang awakened sa mga tao ay patuloy na tumataas. Ngayon, kapag ang lahat ng mga kabataan ay umabot sa edad na 18, dapat silang lumahok sa awakening ceremony, at gisingin ang kanilang kakayahan sa panahon ng seremonya. Samantala sinabi ng isang estudyante na kinakabahan siya, dahil baka mapahiya siya sa awakening ceremony, sinabihan naman siya ng kaibigan niya na wag itong mag-alala, dahil mahigit 72% ang success rate noong nakaraang taon. Habang nag-uusap ang mga ito, nandito ang ating bida sa kwento na ito, si Lin Shu na mula sa First High School 3rd Year Class 1, nasabik siya sa kanyang isipan dahil ito na ang matagal niyang hinihintay. Ang araw ng awakening ceremony ay narito na, at ngayon tiyak na madyay gising niya ang isang sobrang kamanghamanghang kakayahan, nagugulat sa lahat, dahil malapit na rin siyang sumubok upang malaman ang kanyang kakayahan. Samantala natuwa ang estudyante kanina na nagngangalang Zhao Wu, dahil sa nakuha niyang kakayahan na isang A-rank fire ability. Si Zhao Wu ay 18 taong gulang, tinatawag ang kakayahan nito na Etheria Division. At ang cultivation nito ay nasa blood condensation sa unang yugto, dahil dito agad siyang nilapitan ng mga taong galing sa iba't ibang university. Nagpakilala ang isa na isang admission counselor at galing siya sa Beijing University. Habang yung isa ay sinabing propesor siya mula sa Dahai University, naisip naman ni Lin Shu na ang awakening ceremony ay isang oportunidad upang baguhin ang kapalaran ng isa. Habang iniisip ito, sinabihan na siya ng tagapangasiwa ng awakening ceremony na ito na ang susunod, kaya pakisabi nito kung saang class ito, gayon din ang exam number, at pangalan nito. Nagpakilala naman si Lin Shu at kanyang sinabi na isa siyang 3rd year class 1, sinabi niya din ang kanyang exam number at pangalan. Nang marinig nila ang pangalan ng ating bida, nabigla ang mga estudyanteng naruroon dahil nakilala nila ito bilang anak ng traidor. Narinig din nila na ang ama nito ay may kakayahan ng thunder, kaya napaisip sila kung mamanahin kaya nito ang kakayahan ng ama nito. Sinabi naman ng isang lalaki na ano naman raw kung may kakayahan ang ama nito ng thunder, dahil sa huli naging traidor pa rin ito. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi nila alam na rinig sila ng ating bida. Ngunit wala siyang magawa dahil ayon sa sabi-sabi isa siyang anak ng traidor, ngunit bago noon, 7 taon na ang nakakaraan, pinupuri siya bilang anak ng isang bayani, gayunpaman hindi nagtagal, sinalakay ng halimaw na pango, na si Zulong ang Tianhai City. Sinabi ng mga ito na tumakas ang ama niya dahil hindi ito nakipaglaban sa harap ng malaking sakuna, ito ay direktang humantong sa pagkawasak ng Tianhai City, na may mataas na bilang ng mga nasawi sa mga sibilyan at militar. Nang maglaon, naging anak siya ng traidor, ngunit gusto niyang iwasan ang mga ito. Sa kabila nito, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pag-aaral dito dahil mayroon siyang dugong mana ng kanyang ama, kaya malaki ang posibilidad na makakuha siya ng isang malakas na kakayahan sa awakening ceremony. Samantala sinabihan naman ng tagapangasiwa si Lin Shu na simulan na nito, na siyang ginawa naman ni Lin Shu at kanyang nilapat ang kanyang kamay sa screen, upang malaman na kung anong kakayahan ang makukuha nito, ngunit kahit na nilapat ni Lin Shu ang kanyang kamay walang kahit anong naging reaksyon sa screen, kaya naman napatameme ang tagapangasiwa nang makita ang resulta ni Lin Shu, dahil ibig sabihin lamang nito ay walang kakayahan si Lin Shu, pagkatapos sinabi niya din na tapos na ang pagsusulit. Samantala dahil sa naging reaksyon ng ating bida natuwa si Zhao Wu at ang ibang mga estudyante, dahil sa tingin nila gusto nitong gulatin ang lahat sa awakening ceremony, ngunit sinabi ng mga ito na wag itong mangarap. Hindi din nila inaasahan na hindi ito magmamana ng kahit anong talento sa ama nito.
Sinabi naman ni Zhao Wu at tinanong ang mga ito kung sino ang nagsabi na wala itong namana, dahil hindi raw ba dapat ang ama nito ay kasing walang kwenta ito. Dahil sa narinig na ito ni Lin Shu nagpintig ang kanyang tenga dahil sa sinabi nito, kaya naman seryoso niya itong tinignan, dahil dito inilabas ni Zhao Wu ang kanyang apoy, at tinanong ito kung may mali ba sa sinabi nila. Dahil hindi raw ba ay walang kwenta ito, kalmado itong sinagot ni Lin Shu na wala namang mali sa sinabi nito, ngunit gusto niya lang sabihin dito, na ang kanyang ama ay hindi duwag, at mas lalong hindi ito traidor. Upang hindi na uminit ang sitwasyon sinabi ng tagapangasiwa na tigilan na ng mga ito ang pagtatalo, dahil kahit na nagising na ang kakayahan nito, ang pagsira sa kaayusan ng silid pagsusulit ay magreresulta sa diskwalipikasyon. Pagkatapos nito sinabi niya din na ang mga estudyante na wala ng klas ngayon at ang mga hindi pumasa sa awakening ceremony ay pwede nang umuwi, samantala habang unti-unting papalabas si Lin Shu sa silid ng pagsusulit para pumunta sa kanyang classroom. Maririnig ang ibang mga estudyanteng mga nakapasa at nakakuha ng mga kakayahan ng mga ito nang walang problema. Hindi nagtagal lumipat ang eksena sa third year class 1 kung saan ang room ng ating bida. Sa kanyang pagpasok dito bumungad sa kanya ang mga estudyante na nangbubuli sa kanya. Nagulat din siya sa ginawa ng mga ito dito, dahil lahat ng mga gamit sa silid na ito ay may mga nakasulat na masasakit na salita, kagaya na lang na ang mga lahi nito ay duwag at traidor. Mayroon din dito ang nakasulat na kung bakit hindi na lang nito kunin ang pwesto ng ama nito at mamatay. Upang mabayaran naman nito ang kasalanan ng ama nito, kapalit ng buhay nito, ngunit dahil wala siyang magawa sa mga ito umalis na lang siya, kaya nagtaka ang mga ito dahil ito si Young Master Lin, ngunit nagtaka ang mga ito dahil walang dala itong kahit ano nang bumalik ito pagkatapos ng awakening ceremony. Habang nagsusulat ng kung ano-ano sa blackboard si Chen Hu, na siyang tagapagmana ng defending general ng Tianhai City, napansin niya ang medalya na suot nito, dahil sa kanyang ama ito, kaya naman nagalit siya nang makita itong suot-suot ni Chen Hu. Sinabihan niya ito na tanggalin nito ang medalya, mayabang naman itong sinagot ni Chen Hu na kung minana lang nito ang kakayahan ng kawawang ama nito ay matatakot siya dito, ngunit dahil sa kasamaang palad. Hindi nito minana iyon, bakit siya matatakot sa walang kakayahan na tulad nito? Pagkatapos agad niyang hinawakan ang kamay ni Lin Shu na nakahawak ng mahigpit sa kanya, pagkatapos ay sinipal niya ito papalayo sa kanya. Dahilan upang tumama ang ating bida ng malakas sa blackboard, saad pa ni Chen Hu habang may pagmamaliit kay Lin Shu na ito na hindi nakagising ng kahit anong kakayahan, ay isang basura na isinilang mula sa isang traidor, dinagdag pa ng mga kasama ni Chen Hu na dapat itong nasa kulungan, at nagbabayad para sa ama nito, dahil pinayagan ng mga itong mag-aral ito sa paaralan nila para lang mapahiya, dahil isa itong kahihiyan para sa kanilang paaralan, samantala habang sinasabihan siya ng mga ito ng mga masasakit na salita, pinipilit niyang tumayo mula sa pagkakatama niya sa blackboard. Nang makasando si Lin Shu sa pader, ipinaalala nito kay Chen Hu na ang kanilang ama ay magkaibigan, kaya tinanong niya ito kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito. Hindi naman natuwa si Chen Hu nang marinig niyang sabihin ni Lin Shu ang pangalan ng kanyang ama. Kaya naman hinawakan niya ang ulo nito at sinabihan niya ito na wag nitong banggitin ang ama niya at ang ama nito sa iisang hininga, dahil ang ama niya ay iniligtas ang lungsod na ito, habang ang ama nito ay tinalikuran ang kanilang lungsod. Habang hawak-hawak ni Chen Hu si Lin Shu sa ulo, napansin niya ang suot-suot nitong pendant. Kaya naman tinignan niya ito dahil naalala niya na ang bagay na ito ay naiwan ng kawawang ama nito, at dahil walang hiya nitong ipinagmamalaki ang bagay na ito, huwag siya nitong sisihin kapag dinurog niya ito, pagkatapos nito agad niya itong kinuha sa ating bida, na siyang kinagalit ni Lin Shu, kaya naman sinabihan niya ito na ibalik nito ang pendant. At nang subukan niya itong kunin kay Chen Hu, nagtaka siya dahil ang lakas nito, at napatanong kung kailan pa naging ganito kalakas ang kapangyarihan nito, habang pinipilit na kunin ni Lin Shu ang pendant. Inasar ito ni Chen Hu dahil sa buong linggo na ito, palagi nitong pinapahiya ang sarili nito, saad niya pa na nakalimutan niya raw na sabihin dito na nagising nito ang kakayahan niya ngayon, at nagyabang ito na isang napakalakas na kakayahan ito. Kaya naman walang problema sa kanya ang pagdurog ng isang pendant, samantala isang alaala naman sa nakaraan ng ating bida ang kanyang naalala sa kanyang ama noon, ang pag-iwan sa kanya nito ng pendant na iyon. Naisip niya na hindi nito pwedeng durugan ang pendant, dahil iyon ay iniwan sa kanya ng kanyang ama. Habang sinisimulan na itong durugan sa mga kamay ni Chen Hu,
tinanong niya ang ating bida kung nasaan na ngayon ang katigasan ng ulo nito kanina. Dahil kanina lang ay gusto nitong kunin sa kanya ang walang kwentang bagay na iniwan ng duwag nitong ama, sinabihan niya din ito na mas mabuting magsimula na itong magmakaawa kung gusto pa nitong makuha ang pendant na ito. Nagsimula namang maghanda ang ating bida upang bawiin ang pendant na bigay ng kanyang ama, at dahil hindi na din siya natuwa dahil sa sinabi nitong matigas ang ulo niya, kaya naman mabilis siyang tumakbo patungo kay Chenho. Pagkatapos nito agad siyang tumalon, at bigla itong kinagat sa kamay nito kung saan hawak nito ang pendant, habang sinasabi kay Chenho na ipapakita niya dito ang ibig sabihin ng matigas ang ulo, dahil sa ginawang pagkagat ni Lin Shu sa kamay ni Chenho agad nitong nabitawan ang pendant. At nang mabitawan ito ni Chenho, agad niya itong sinalo, samantala dahil sa ginawa niyang ito, minura siya ni Chenho dahil parang naging aso na ito, at bigla na lamang nangangagat ng tao, nang kukunin na ito ni Chenho. Bigla na lamang nagsimulang ilagay ni Lin Shu ito sa kanyang bunganga, dahilan upang mas lalong mainas si Chenho, dahil parang naging aso na talaga ito, sinagot naman ito ni Lin Shu na kahit lunukan niya pa ang pendant. Hindi niya hahayaang makuha ito ni Chenho, nang tuluyan na itong malunok ng ating bida, hindi may pinta ang mukha ni Chenho dahil sa ginawang ito ni Lin Shu, inasar pa ito ng ating bida at ipinalam dito na hindi lang siya nangangagat. Kumakain rin siya. Dahil sa pang-aasar na ito ni Lin Shu, agad siyang itinapon ni Chenho dahil sa galit habang tinatanong ito kung gusto na ba talaga nitong mamatay, habang naiinis at sinusubukang tumayo. Naalala niya ang trito sa kanya ng mga ito, dahil anak siya ni Lin Longzhen, kinatakutan siya ng mga ito, kaya naman pinupuri siya ng mga ito gamit ang lahat ng salita na alam ng mga ito, ngunit ngayon. Dahil anak siya ni Lin Longzhen, kinamumuhian siya ng mga ito, at hinahamak, at ginagamit ng mga ito ang lahat ng salitang alam ng mga ito upang lait-laitin siya, ngunit hindi niya naman itinanggi na isa lang siyang basura na walang nagising na kakayahan. Ngunit kahit basura siya, hindi pa rin siya susuko sa kanyang pangarap, dahil darating ang araw na mapapatunayan niya sa mga ito na ang kanyang ama ay hindi duwag at hindi ito kailanman tumalikod sa tungkulin nito. Matapos bitawan ni Lin Shu ang mga salitang iyon, bigla na lamang isang enerhiya ang lumabas. Nagsimula na rin itong mas lumakas ng lumakas sa loob ng kanyang tiyan, nagpatuloy ito ng ilang mga sandali. Hanggang sa unti-unting mabasag ang pumoprotekta sa pendant, hanggang sa nadurog ang nasa loob nito, dahil dito naramdaman ito ni Lin Shu sa kanyang loob, at bigla na lamang siyang nadala sa Monster Overload System. Dahil na-detect ang kakaibang dugo ng host, isinasagawa ang genetic binding sa host, nabigla naman si Lin Shu nang makita ang nasa harapan niya na Monster Overload System, at nagtaka kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Ngunit hindi din nagtagal na alala niya ang dahilan, dahil ito sa nadurog ang pendant ng lunukan niya ito dahil sa ginawa ni Chenho, kaya ang ibig sabihin ng system, si Chenho na orihinal na gustong mapahiya siya, ay aksidenteng nakatulong sa kanya na ma-activate ang pendant na iniwan ng kanyang ama, binati naman siya ng Monster Overload System dahil sa matagumpay na nabind ng host ang Monster Overload System. Makakapili ang host ng isang personal monster na magagamit bilang panimulang gantimpala. Napuno naman ng pagtataka si Lin Shu kung ano ba ang personal monster na sinasabi nito, at dahil din sa pagtataka niya, kinumpirma niya ang gantimpala na makukuha niya, pagkatapos bigla na lamang lumabas ang apat na personal monster. Ang unang personal monster ay ang Monster King na si Koi Long, ayon sa nakasulat sa Elegy of Earth and Ocean. Ito ay isang uri ng pango-monster na naninirahan sa mga alon at bundok ng East Sea. Taglay nito ang mga katangian ng aquatic at terrestrial, ang bibig nito ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, kumikinang nakasing liwanag ng araw at buwan, ang dagandong nito ay parang kulog at madaling makapasok sa kahit ano sa linya ng paningin nito. At ito ay walang duda na ang hari ng mga halimaw. Ang ikalawang opsyon ay ang monster tyrant na si Jin Zua. Ayon sa nakasulat sa Elegy of Earth and Ocean, ito ay isang uri ng pangu-monster na naninirahan sa kanlurang Blue Star Mountains. Bumagsak ito sa pagkakaantok matapos ang isang mapagpasyang labanan kasama ang Monster King Koi Lang. Ang nakataas nitong figure na may nakabukang mga pakpak ay kumikinang na parang araw at pinagdiriwang pa rin hanggang ngayon. Ang ikatlong opsyon ay ang Monster Queen na si Jiao Chong. Ayon sa nakasulat sa Elegy of Earth and Ocean, ito ay isang uri ng pangu-monster na natutulog sa Pingfang Mountains, isang napakalaking ninuno ng lepidopteran creature. Sa iba't ibang alamat,
siya ang tagapagtanggol at santuwaryo ng lahat ng nilalang sa natural na mundo, na may taglay na napakamalakas na kakayahang sumuporta, at ang pang-apat na opsyon ay ang star-breaking savage ape na si Auhen. Ayon sa nakasulat sa Elegy of Divine Wonders, ito ay isang uri ng pango-monster na naninirahan sa disyerto ng West Abyss Island, sinasabing may taglay itong isang pares ng matibay at makapangyarihang mga braso, na may taglay na puwersang nakakapagwasak na halos makasira ng mga bituin. Nagtaka naman si Lin Shu dahil ito ay ang mga halimaw mula sa panahon ng pango, at kung ibig bang sabihin ng system ay basta pipili lang siya, automatikong gagawa ang system ng pango-monster. Kinumpirma naman ito ng system, ngunit ang gagawin lamang niyang pango-monster ay nasa bata pa lamang, kaya kailangan ng mapagpasensyang pag-aalaga ng host para lumaki ito ng buo. Namangha naman si Lin Shu dahil talagang bibigyan siya ng monster overload system na ito ng pango-monster bilang panimulang gantimpala, kaya nasabi niya na ang sistemang ito ay napaka-generous. Naisip niya din ang zulong na Samira noon sa Tianhai City ay isang pango-monster. Tapos, kung may pango-monster siyang tinataglay, napaisip siya kung walang makakatalo sa kanya, habang iniisip ang mga ito, bigla na lamang nag-anunsyo ang system na pumili na ito sa 4 na personal monster. Dahil kung wala itong pipiliin sa takdang oras, mawawalan ito ng gantimpala, na siyang ikinabigla ni Lin Shu, dahil sa nahihirapan siyang pumili sa 4, kaya paano siya pipili, dahil ang lahat ng ito ay malakas. Naisip niya pa na wala din sa mga ito ang nababagay sa kanya, habang malalim na nag-iisip, bigla niya namang napansin ang Monster King na si Kuilong, dahil naalala niya na taglay nito ang isang Thunder. Kaya natuwa siya dahil dito at naalala ang mga pangmamaliit sa kanya ng lahat, dahil sinong nagsabing hindi niya mamamana ang kakayahan ng Thunder ng kanyang ama, hindi na din siya nagpatumpik-tampok pa at agad na sinabi sa system na nakapili na siya at ito ay ang Monster King na si Kuilong. Matapos iyon, bigla na lamang isang butas ng tubig sa kanyang harapan ang lumabas, na hindi nagtagal ay naging isang alon, kaya naman napamura siya dahil dito. Dahil naging malalim din ito na dagat, bigla namang tinitigan ng Monster King na si Kuilong ang ating bida. Tinawag niya ito na hangal na tao, na naghahari sa asol na planeta ng wala pang 10,000 taon. Ngunit itinuturing ang mga sarili bilang Panginoon ng mundo, kapag bumaba na ang tunay na Overlord, ang buong mundo ay manginig sa paanan ng mga nilalang na ito. Nabigla naman si Lin Shu dahil sa presyon ito ng isang pango-monster, isang hugis ng tubig naman ang nabuo at nagsimulang hawakan ang buo niyang katawan. At sa isang iglap inihagis si Lin Shu paitaas, habang nasa itaas, napuno ng takot si Lin Shu nang makita ang Monster King na si Kuilong na papunta sa kanya, ngunit sinalo lang siya nito, na nangangahulugan lamang na ito ang personal monster ng ating bida na si Lin Shu. Habang nasa ibabaw ng ulo ni Kuilong, nagulat siya nang mapansin niyang unti-unti itong naglalaho, dahilan upang agad siyang malaglag ng mabilis pa ibaba, gayunpaman nagulat siya nang bigla lang siyang bumalik sa totoong mundo, kaya napaisip siya kung isang panaginip lang ba yung nangyari sa kanya. Ngunit agad namang nasagot ang tanong niya nang biglang lumabas ang system at batiin siya nito na matagumpay nitong nakumpleto ang unang setup at nakakuha ng personal monster, na si Kuilong, at ang itlog ni Kuilong ay nasa inventory ng Monster Overlord, dahil dito hindi na nagduda si Lin Shu na totoo nga ang system at hindi panaginip ang nangyari sa kanya, ngunit napahawak siya sa kanyang ulo dahil ang tanong ngayon ay paano niya aalagaan ang isang itlog ng dragon, at kung makakaligtas kaya ito ng mag-isa. Nagpaalam naman ang system at nag-iwan ng mensahe na sana'y maging matagumpay ang host sa pagpisa ng personal monster nito. Napasigaw naman si Lin Shu at sinabihan ang system na wag muna itong umalis, dahil hindi pa nito nasasabi sa kanya kung paano niya mapipisa ang itlog na ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, matapos umalis ng Monster Overlord system ng biglaan, nagulat siya dahil talagang umalis na nga ito, samantala dahil sa ginawang pagsigaw ni Lin Shu, tinanong ito ni Chen Ho kung tuluyan na ba itong nabaliw. Tinanong din nila ito kung inakala ba nitong ang paglunok nito ng pendant ay magpapa-atres sa kanila, pagkatapos nito sinabihan niya ang mga kasama niya na hawakan ng mga ito si Lin Shu, dahil sisimulan nila ito sa pagtanggal ng pantalon nito, dahil dito nagalit ang ating bida, sinabihan niya ang mga ito na bitawan siya, habang tinatanggal ng kumag na si Chen Ho ang pantalon ni Lin Shu inasal niya ito na kaya nga nitong lumunok, ngunit kukunin niya pa din ito sa tiyan nito. Dahil dito nagulat si Lin Shu, tinanong niya ito kung talaga bang gagawin nito ang bagay na iyon, at kung tao pa ba ito.
Naisip niya din na pwede niyang sabihin dito na nabasag ang pendant sa loob ng tiyan niya, at ngayon ay naging itlog na ito na naghihintay na mapisa. Habang nangyayari ang mga ito, napatigil ang mga ito nang bigla silang patigilan ng isang babae. Ang babaeng ito ay si Su Lingyu, ang council president ng kanilang paaralan. Sinabihan nito sila Chen-ho na ang mga aksyon nito ay lubhang lumalabag sa mga alituntunin ng kanilang paaralan, kaya bilang isang miyembro ng student council, iniuutos niya sa mga ito na palayain ang kapwa estudyante ng mga ito, at isuko ang mga handbook nito, at maghanda para sa aksyong disiplina. Nabigla naman si Lin Shu nang makitang isa itong babae, nagsimula namang maglakad papalapit si Chen-ho kay Su Lingyu. At sinabihan niya ito na wag itong makialam dito, kaya naman sinabi niya dito na maglakad na ito at tumalikod para umalis na. Nagtaka naman si Su Lingyu sa sinabi nito, na wala siyang pakialam dito, kaya ipinaalam niya sa kumag na ito na tungkulin niyang patigilan ang mga ito. Dahil ang mga aksyon nito ay lumalabag sa Chapter 2, Article 8 at 9, Chapter 3 Article 13 ng mga alituntunin ng paaralan, at, habang nagsasalita si Su Lingyu, bigla namang bumwelo si Chen-ho habang may hawak na ballpen. Kaya naman natigil sa pagsasalita si Su Lingyu, ngunit hindi niya ito tinuloy dahil sa tinatakot niya lang ito, sinabihan niya ito na umalis na, sinabi niya din na magalang pa nga siya dito, at kung hindi pa rin ito aalis, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakaalis dito. Hindi naman natuwa ang council president, kaya naman kinontrol niya ang hawak nitong ballpen, at itinutok sa leeg nito, ngunit hindi dito natakot si Chen-ho dahil sa isang ballpen lang ito. Tinanong niya pa ito kung seryoso ba ito sa ginagawa nito, sinagot ito ni Su Lingyu at sinabihan ito na ituring nitong babalaian, sinabihan niya din ito na huwag itong makialam sa mga tungkulin ng student council. Samantala namangha naman si Lin Shu dahil ang babaeng iyon ay kayang kontrolin ang mga bagay. Dahil sa ginawang ito ng council president namangha din dito si Chen-ho dahil hindi niya din inaasahan na may magpapakita na awaken, ngunit sinabihan niya ito na hindi siya nito matatakot. Tinakat niya din ito na ang lahat ng nandito ay mga awakened, saad niya pa habang nagyayabang na ang kakayahan niya ay may rating na A-class, hindi naman natakot si Su Lingyu maski kaunti sa sinabing ito ni Chen-ho, dahil wala siyang pakialam dito, at tinanong ito kung ano naman. Sinagot ito ni Chen-ho na kaya ang payo niya raw dito ay alagaan nito ang sarili nito at ingatan ang buhay, at huwag nitong isakripisyo ang sarili nito para sa isang walang kwentang batang ito. Nagalit naman si Lin Shu dahil talagang walang hiya ito. Dahil dinala pa nito ang isang grupo ng mga awakened para takutin ang isang babae, dahil sa ingay ni Lin Shu agad siyang pinatahimik ng kasama ni Chen-ho at sinapak ito sa mukha. Saad pa ni Chen-ho na bubugbugin niya ang mga walang silbing basura na hindi awakened. Lalo na at andito ang lahat ng mga awakened, dagdag niya pa na hindi niya pa raw nababanggit sa prinsesa na ito na akala nito'y napakaganda at hindi matatalo, nang marinig ni Su Lingyu ang sinabing ito ni Chen-ho na hindi siya matatalo. Tinanong niya ito kung ang sarili ba nito ang tinutukoy nito, seryoso niya din itong tinanong kung alam ba nito ang ibig sabihin ng awakened. Pagkatapos ipinaalam niya dito na ang awakened ay ang huling pag-asa ng sangkatauhan sa panahong ito ng pagbabago. Ipinaalala niya din dito na hindi ito isang premyo na ipagmamayabang nito saan man ito pumunta na parang nasa pedestal ito. Nang makita ni Lin Shu na parang lalaban si Su Lingyu, nagtaka siya dito, dahil ang sitwasyong ito ay laban sa napakaraming kalaban, para bang ito ay nung nakaharap ng ama niya ang mga halimaw sa loob ng Secret Realm. Napaisip siya kung ganito rin kaya ang naramdaman ng kanyang ama. Samantala, itinaas ni Su Lingyu ang kanyang kamay at nagsagawa ng pagpitik, pagkatapos nito bigla na lamang mabilis na nagtungo ang walis kung nasaan ang ating bida, dinala siya ng walis na ito paitaas upang mailayo sa mga kasama ni Chen-ho. Dahil dito nagulat si Lin Shu, pagkatapos nito tumusok ang walis na ito sa pader habang nakasabit si Lin Shu. Ngunit nagtataka pa din siya dahil sa ginawang ito ni Su Lingyu sa kanya, humingi naman ng paumanhin si Su Lingyu sa ating bida, hiniling niya dito na maghintay ito ng sandali, dahil medyo delikado rito, samantala dahil sa talagang gustong makialam ng babaeng ito sa kanila, sinabihan niya ang mga kasama niya na sagudin na nila ito, para matikman nito ang kapangyarihan ng kanilang kakayahan. Hindi naman natakot si Su Lingyu. Bagkus ay natuwa siya dahil mukhang oras na para turuan niya ang mga baguhan na ito, na kahit isang desenteng pagkain na katumbas ng awakened ay wala pa ang mga itong natatanggap na aral. Pagkatapos nito nagsimula niya ng kontrolin ang lahat ng mga metal na bagay sa buong classroom.
Sa kabilang banda, nabigla ang isang kasamahan ni Chen Hu dahil ang kakayahan na kayang manipulahin ang mga metal ay. Parang narinig niya na, sinabi naman ni Su Lingyu sa mga ito na hayaan siyang ipakita dito ang tunay na kahulugan ng isang awakened. Samantala lumabas naman ang pawis ng kumag na si Chen Hu nang makita mismo ng kanyang mga mata ang kakayahan ng Council President, dahil sa isang iglap lamang ay bigla na lamang nakatutok sa kanya ang mga metal. Binalaan naman ito ni Su Lingyu na huwag itong gagalaw, dahil kung hindi baka masaktan ito. Sa kabilang banda nagulat si Lin Shu dahil si Chen Hu ay wala man lang nagawa, kaya napaisip siya kung sino ba talaga ang babaeng ito. Ipinaalam naman ng kasamahan ni Chen Hu sa kanya na kilala niya na ang babaeng ito, sinabihan niya ito na hindi nila dapat labanan ang babaeng ito, dahil ito ay Council President, isa itong henyo na sumali sa Awaken Ceremony sa edad na 14. Nagising ang Etheria Division, at nagtataglay ng A-Class Magnetic Ability, ito ay si Su Lingyu. Nang malaman ito, na si Chen Hu dahil gusto niya lang namang ipahiya si Lin Shu, ngunit paano niya naman haharapin ang babaeng ito? Nagsaad naman si Su Lingyu, ipinaalam niya dito na kailangan niya lang magdagdag ng kaunting puwersa, at kaya niyang gawing pira-piraso ito, kaya kung ayaw nito mangyari ito, sumuko na ito agad. Pinakita naman ng system ang mga impormasyon patungkol kay Su Lingyu, nagising nito ang kakayahan ng magnetism o ang Etheria Division, at ang rating ng ability nito ay nasa A-class. At ang cultivation realm nito ay nasa spiritual aperture na nasa unang yugto. Nang malaman ito, nabigla dito si Lin Shu dahil ang cultivation realm nito ay nasa spiritual aperture, dahil sa pagkakaalam niya ito ay isang cultivation realm na mas mataas kaysa sa lahat ng nandito. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Chen Hu na hindi nito kayang gawin ang bagay na iyon sa kanya, dahil ang ama niya ay si Chen Kailiang, upang patahimikin ito mabilis na sinugatan ni Su Lingyu ang kumag na ito sa leeg. Upang ipakita dito na kaya niya itong pagpira-piresuhin, dahil sa ginawang ito ng Council President, nagulat si Chen Hu dahil sinugatan siya nito, at ngayon ay nagdudugo na ang kanyang leeg, pinayuhan naman ni Su Lingyu ang kumag na ito na sumuko na. Sinabihan niya din ito na tigilan na nito ang pagiging isip bata, ipinaalala niya dito na dahil ang mga kakayahan ng isang awakened ay walang kaligtasan, at ang aksidenteng paglabas nito at berserk ay nangyayari. Kaya ito na nagsimula ng away, kaya niyang sakaling mapatay ito nang hindi niya sinasadya, kaya walang magiging dahilan ang ama nito para makialam, dahil sa mga narinig ni Chen Hu, natakot na siya dito, kaya habang naiiyak sinabi niya dito na sumusuko na siya. Nang marinig ito, tumigil na si Su Lingyu sa pagtutok dito ng mga metal, tinanong niya ito na kung naintindihan na ba nito ngayon ang bigat ng salitang awakened. Sinabi niya din na sana ay maging tanda itong aral dito, na ang isang awakened na may duwag na ugali ay maaaring nakamamatay. Saad niya pa habang kinukuha ang medal ng ama ni Lin Shu na ang karangalan ng awakened, ay nanggagaling sa tapang na harapin ang kamatayan ng harap-harapan. At ang determinasyon na isakripisyo ang sarili. Pagkatapos nito agad niya nang kinuha ang medal na suot-suot ni Chen Hu, na siya namang ikinagalit ni Chen Hu, ngunit wala siyang magawa dito. Saad pa ni Su Lingyu habang galit itong sinabihan na kung naiintindihan nito iyon. Ibigay na nito ang handbook nito at pumunta sa disciplinary office sa unang araw bukas, pagkatapos sinabi niya din na pwede na itong lumayas sa kanyang harapan, dahil sa takot kay Su Lingyu agad na bumagsak sa sahig si Chen Hu kasama ang mga kasama niya. Samantala naisip naman ni Lin Shu na wala pang 3 minuto ang itinagal ng mga ito sa babaeng ito, kaya naman mas lalo siyang namangha sa abilidad ng babaeng ito, dahil nalutas nito ang lahat sa isang iglap, ngunit naisip niya din na kahit na ayaw niya talaga sa Chen Hu na iyon, ngunit ang makita ito na nasa ganoong kaawa-awang kalagayan ay hindi siya lubos na masaya, dahil malinaw niyang nakita, na si Chen Hu ay naging napakalakas dahil sa pagdagsa ng kapangyarihan dito. Ngunit si Su Lingyu ay kaya itong patayin ng walang kahirap-hirap, dahil kahit na mataas ang cultivation realm nito, may malaki pa ding pagkakaiba sa lakas ng mga ito, dahil dito mas lalo siyang nabuhayan ng loob na gusto niyang malaman ang misteryo ng pagkawala ng kanyang ama. At patunayan na hindi ito tumakas sa harap ng panganib, at sa landas na ito, hindi niya alam kung gaano karaming mas malalakas na mga awakened na kanyang kakaharapin, ngunit napaisip siya kung kaya niya bang gawin iyon. Samantala tinanong naman ni Su Lingyu ang ating bida kung ito ba si Lin Shu, na siyang kinumpirma ng ating bida. Nang marinig ito tinanggal niya na ang walis na nakatusok sa pader, dahilan upang makababa na ang ating bida.
At nang makababa ito, tinignan ni Su Lingyu si Lin Shu kung ayos lang ito, dahil sa pagtitig na ginagawa ni Su Lingyu, lumabas ang pawis ni Lin Shu, habang tinitignan ni Su Lingyu ang kalagayan nito hindi niya sinasadyang mapatingin sa baba ng ating bida. Kaya naman nang makita na wala itong suot na pantalon, namula ang kanyang mukha sa nakita, kaya tumalikod na siya upang umalis, kasabay nito ay inihagis niya kay Lin Shu ang medal ng ama nito. Sinabihan niya din ito na wag itong magdala ng mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral sa paaralan. Habang nakatingin sa medal si Lin Shu, sinabi ng council president na sa tingin niya ito ang bagay na kinukuha nito sa mga iyon, dahil sa mga ginawang ito ng council president, labis-labis ang kanyang pasasalamat sa pagtulong sa kanya nito. Bago tuluyang umalis, ipinaalam niya kay Lin Shu na inayos ng paaralan ang mga hindi nakauwi para sa kanilang ikabubuti. Kaya pinakamabuti para sa mga hindi na-awakened na matuto ng mas maaga hanggat maaari na huwag makisali sa mga awakened, dahil ang puwang sa kapangyarihan na dala ng awakened ay isang bangin, nang marinig ang mga ito. Sinang-ayunan ito ni Lin Shu dahil tama ang mga sinabi nito, naisip niya na ang kasalukuyang siya ay talagang hindi kayang makipagsabayan sa mga awakened sa anumang paraan, kaya makakaasa na lang siya sa system na ito na ibinigay ng pendant na galing sa kanyang ama. At dahil hindi siya maaaring maging isang awakened na basta na lang haharap sa mga halimaw ng harapan, at kung ganoon raw, haharapin niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging Panginoon ng mga halimaw. Samantala makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Tianhai City First High School, naiinis ang mga kasama ni Chen Hu dahil pinaglinis sila ng classroom at kung kailan pa raw kaya sila matatapos sa paglilinis dito. Dahil mag-aalas 8:30 na, kaya tinanong nila ang kanilang boss na si Chen Hu kung kailangan raw ba talaga nilang manatili dito at linisin ang lahat ng ito. Dahil hindi dapat sila ang gumagawa nito kundi ang basura na tulad ni Lin Shu, saad pa ng isa na may cram school pa siya bukas, nagalit naman si Chen Hu sa mga ito at sinabihan na sundin na lang ng mga ito ang mga sinabi niya. At tumigil na ito sa pagsasalita ng mga kalokohan, ngunit sa isip niya kaya niya ginagawa ito ay dahil ayaw niya nang makita ulit ang council president na si Su Lingyu. Samantala sa bahay ng ating bida, napuno siya ng pagkainis dahil naggugol siya ng isang buong hapon sa paghahanap ng impormasyon, ngunit wala man lang siyang nakita maski isang clue kay Pango, at sa tingin niya ang impormasyon na may kaugnayan kay Pango ay lubhang lihim. Dagdag pa, ang tanging Pango na nalalaman na nagpakita hanggang ngayon ay ang dragon na iyon, ngunit noong panahong iyon, talagang nadama niya ang napakalaking kapangyarihan na nakatago sa loob ng dragon na si Kuilong. Kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para mapisa ang dragon na iyon, habang nasa malalim na pag-iisip, bigla namang lumabas ang system sa kanyang harapan, at ito ay nagbigay ng unang misyon ng ating bida. Na mapisa ang personal monster nito na si Kuilong, at ang gantimpala nito ay ang Electric Eye, dahil sa paglabas ng system natuwa si Lin Shu at natutuwa itong tinanong kung saan ba ito nagpunta buong hapon, hindi naman ito sinagot ng system, sa halip, ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan, ang dragon na si Kuilong ay nasa yugto pa rin ng pagpisa, kaya ito ay maaaring gumana lamang sa mababang pagkonsumo ng enerhiya at maaari lamang maisaaktibo sa mga kritikal na sitwasyon, at ang system na ito ay umaasa sa enerhiya ng personal monster nito na si Kuilong, upang gumana ito. Kaya sinabi ng system na dapat nitong mapisa ang personal monster nito kaagad, nagtaka naman si Lin Shu nang sinabi ng system ang kritikal na sitwasyon, dahil kaninang hapon lang ay muntik na siyang mapatay. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba kritikal na sitwasyon iyon, at sa lahat ng paghahanap niya, wala namang impormasyon tungkol sa pagpisa ng Pangu Monster, sinagot ito ng system na normal na sitwasyon lamang iyon. Sinabi niya din na ang ebolusyon ng tao ay umabot lamang sa halos 5 milyong taon, kaya kahit ang pinakamahinang Pangu Monster ay may habang buhay na bilyon-bilyong taon, at ang panahon ng pagpisa ay hindi bababa sa 5 hanggang 6 na milyong taon. Nagulat naman si Lin Shu nang malaman ang impormasyong ito, kaya tinanong niya ang system kung seryoso ba ito sa sinabi nitong 5 hanggang 6 na milyong taon ang pagpisa, at kung nagbibiro ba ito, tinanong niya pa ito kung ano ba ang inaasahan nitong gagawin niya. Sinagot naman ito ng system na ang pag-asa lang raw sa natural na pagpisa nito ay talagang imposible, ngunit dahil ang system na ito ay tinatawag na Monster Overlord, mayroong paraan upang mapabilis ang pagpisa sa itlog. Nang malaman ito, tinanong ito ni Lin Shu kung anong paraan naman ang tinutukoy nito, sinagot ito ng system na sa pamamagitan ng Monster Core,
dahil dito nagtaka si Lin Shu, kung ano ba yon, ipinaliwanag ng system na ang mga halimaw ay nabubuo mula sa catalyst ng spiritual energy. Pinagsasama ng mga ito ang hinihigop na spiritual energy na lumilikha ng isang monster core na kasing laki ng kamao ng tao. Ang dahilan kung bakit ang paglaki ng mga Pangu monster ay napakabagal ay dahil ang spiritual energy sa Blue Star ay napakamanipis. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya na nakaimbak sa loob ng isang monster core bilang suplemento, mapapabilis nila ang pagpisa sa itlog. Napahawak naman si Lin Shu nang marinig ang mga ito, at napahawak sa kanyang ulo. Tinanong niya ito kung sigurado ba talaga itong hindi nito tinutukoy ang monster inner core. Tinanong niya pa ito kung paano naman siya makakakuha ng monster core. Sinagot ito ng system na wag itong mag-alala dahil ang system na ito ay na-detect ang presensya ng isang monster core sa loob ng bahay ng host. Nang marinig ito nasabik si Lin Shu dahil maaring may itinatago ang kanyang ina sa kanya na isang napakahalagang bagay. Gayunpaman ang tinutukoy pala ng system ay ang medal ng ama ni Lin Shu, dahil sa pagsusuri. Ito ay gawa sa monster core na may 1,000,000 toneladang spiritual energy, na sapat upang suportahan ang pagpisa ng itlog. Samantala hindi naman inaasahan ni Lin Shu na ang tinutukoy pala nito na monster core na na-detect nito ay ang medal ng kanyang ama, pagkatapos muli niyang naalala ang mga masasakit na salitang tinanggap niya nung kabataan niya mula sa iba't ibang tao. Naalala niya din na simula nung insidente na nangyari sa kanyang ama, lagi niya nang dala ang medalya nito, at nanumpa na balang araw ay lilinisin niya ang pangalan nito. Ngunit ngayong hapon, kung hindi dahil sa tulong ni Su Lingyu, tiyak na hindi niya mababawi ang medal na iyon. Naisip niya din habang naluluhan na ang kasalukuyang siya ay hindi kayang magsalita ng pagnanais na ipagtanggol ang karangalan nito. At kung wala man lang siyang kakayahang protektahan ang medalya nito, gagawin niya na ang nararapat. Pagkatapos sinabihan niya ang system na sabihin nito sa kanya kung paano nila sisimulang pisain ang itlog. Sinagot ito ng system na sa kasalukuyan ang espasyo ng Monster Overlord ay hindi makaimbak ng mga halimaw, kaya kailangan nilang i-materialize ang itlog ng Koi Dragon. Nagtaka naman si Lin Shu nang marinig niya ang sinabi ng system na kailangan nila itong i-materialize. Hindi naman nagpaliwanag ang system, sa halip ay nagpalabas siya ng tila isang laser pen, at nagsimula nitong iguhit ang itlog ng Koi Dragon. Matapos magtagumpay ng system sa pagguhit, sinabi nito sa ating bida na maaring na nitong ilagay ang monster core sa loob ng itlog ng Koi Dragon. Nagdalawang isip naman si Lin Shu na gawin ito at tinanong ito kung seryoso ba ito, dahil ang ginuhit nito ay mas pangit pa kaysa noong 7 taong gulang pa lang siya. Sinabi naman dito ng system na gawin na lang nito ang sinasabi niya. Dahil dito wala nang nagawa si Lin Shu, at nagsimulang unti-unting ilagay ang medal sa ginuhit ng system na itlog, at nang tuluyan niya itong mailagay bigla na lamang ito natunaw, kaya naman nagulat si Lin Shu nang makita ito. Nagpatuloy ito ng ilang mga sandali, hanggang sa naramdaman niya ang isang tila paglindol sa loob ng kanyang silid, dahil pala ito sa unti-unting nabibiyak ang pader kung saan nakaguhit ang itlog, kaya nagtaka si Lin Shu kung anong nangyayari. Kaya naman hinawakan niya ito, at dahil sa ginawa niyang ito bumilis ang pagkabiyak ng pader, na hindi nagtagal ay tuluyang nasira. Dahil dito napatalon si Lin Shu sa takot upang makalayo sa pader, at habang unti-unting humuhupa ang usok mula sa pader ng ating bida. Nagulat siya sa kanyang nakita matapos masira ang pader dahil lumabas ang kanyang personal monster na si Koi Long na isa pa lamang na bata. Napaisip naman si Lin Shu kung ito ba ang maalamat na Pangu monster. Samantala pinakita naman ng system ang impormasyon tungkol sa Koi Dragon. Ang anyo nito ay nasa bata pa lang, ngunit maaari itong umunlad. Ang lahi nito ay isang overlord, at maaari itong i-upgrade, at may taas itong 0.69 meter. Na may timbang na 380 kilograms, at ang paraan nito sa pag-atake ay ang pag-charge, kumagat at manghampas ng buntot nito, at ang una nitong kasanayan ay ang lumamon. Samantala nagalit naman si Lin Shu at tinanong ang system kung ano ba itong binigay nito, at bakit ang liit nito kumpara sa advertisement nito na ipinakita nito sa kanya. Nag-notify naman ang system at binati nito si Lin Shu dahil sa matagumpay nitong pagkumpleto ng una nitong misyon, nabigay na din ang mga gantimpala, at maaari na nitong tignan iyon agad. Dahil dito medyo nainis si Lin Shu dahil binabago nito ang usapan, ngunit hindi niya na iyon inisip pa at napagdesisyonan na tingnan ang gantimpala na kanyang nakuha sa unang misyon. Ipinakita naman ang gantimpala na nakuha niya dahil nakakuha pala siya ng kasanayan ng tamang skill.
Ito ay nagpapahintulot sa host na magsanay ng mga halimaw sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang ibabang panga. Nagulat naman si Lin Shu nang makita niya ang kanyang bagong kasanayan na tamang skill, dahil maaari nitong sanayin ang mga halimaw. Tinanong niya din ang system na dahil sa ganitong kamangha-manghang kasanayan, bakit hindi kaagad ito inilabas ng system. Sinagot ito ng system na dahil ang kasanayang ito ay nangangailangan ng antas ng inaalagaan na bagay na hindi lalampas sa antas ng personal monster nito. Napahawak naman si Lin Shu sa kanyang ulo dahil dapat ay alam niya na hindi ganoon kadali ang pakikasama sa system na ito, dahil ginagawa niya ang pagdadala ng itlog ng halimaw sa panahon ng krisis at kailangan niya itong mapisa bago gamitin ito. At ngayon kahit mayroon siyang tamang skill, nangangailangan ito ng antas kaya wala itong kwenta sa ngayon. Habang kagat-kagat ng Koi Dragon ang pantalon niya pinatigil niya ito sa pagkagat dito, at tinanong ito kung bakit nito kinakagat ang pantalon niya. Bigla namang naglaro ang Koi Dragon at nagpaikot-ikot sa ating bida, pagkatapos nito bigla itong tumakbo patungo sa kanyang eggshell, at nagsimula itong kainin, dahil dito nagtaka si Lin Shu kung sinusubukan ba nitong kainin ang sarili nitong itlog, ngunit bigla niyang naalala ang nabasa niya na madalas kinakain ng mga reptile ang mga balat ng itlog nito para madagdagan ang calcium, dahil dito hindi na ito pinigilan ni Lin Shu, habang kinakain ng Koi Dragon ang balat ng itlog nito. Naisip niya na medyo nagulat siya sa liit ng Koi Dragon, at siguro naman raw ay hindi sasabihin ng system na hindi ito aabutin ng 5 milyong taon para mapalaki ito. Habang kumakain ang Koi Dragon, bigla namang itong nabulunan sa pagkain ng balat ng itlog, kaya naman nag-alala si Lin Shu at sinabihan niya ito na dapat maging maayos ito dahil nakuha niya ito gamit ang pamana ng kanyang ama. Gayunpaman, imbes na masama ang idulot nito, nag-notify ang system at binati ang host dahil ang Koi Dragon nito ay matagumpay na nakakain ng Koi Dragon eggshell, kaya naman nakakuha ito ng 5 evolution points. Nagpatuloy ang mga notify ng system sa pagkuha ng mga evolution points kasabay sa patuloy na pagkain ng Koi Dragon ng eggshell nito, dahil sa tuloy-tuloy ng pag-notify ng system nagtaka si Lin Shu at napatanong kung may virus ba ang system, samantala dahil sa patuloy na pagkain ng Koi Dragon nagliwanag ito, dahil ito sa tuluyan nang nakumpleto ang paglaki nito, at ito ay kumonsumo ng 200 evolution points, dahil sa paglaki ng Koi Dragon, hindi kinaya ni Lin Shu ang bigat nito, tumaas ang laki nito sa 1.28 meters, gayon din ang bigat nito na 960 kilograms. Kaya naman tinanong ito ni Lin Shu kung ano bang nangyayari dito, at bakit bigla na lang ito lumaki. Nagtaka naman ang system sa tanong na ito ni Lin Shu, kaya tinanong niya ito kung binabasa ba nito ang status panel. Tinanong niya din ito kung hindi ba sinabi sa status panel na ang unang kasanayan ng Koi Dragon na ito ay ang lumamon. Ipinaliwanag ng system na ang skill na ito ng Koi Dragon ay gumagana sa pamamagitan ng paglamon nito. Dahil dito nako-convert ang pagkain sa mga evolution points para sa paglaki at ebolusyon nito, nang malaman ito, naisip niya na kung ganoon raw maaasahan niya ito sa paglamon para lumaki. Napatanong din siya kung ibig bang sabihin nito ay dapat na maging masaya siya na pinili niya ito, napatigil naman si Lin Shu sa pag-iisip dahil sa nakadagan sa kanya ang Koi Dragon, tinanong niya ito kung kaya ba nitong gumalaw ng kaunti, dahil medyo nadudurog nito ang baywang niya. Habang nangyayari ito, nagulat naman si Lin Shu nang mapansin niya na papabukas ang pinto. Dahil ibig sabihin lang nito ay nandito na ang kanyang ina, kagaya nga ng kanyang inaasahan ay ito ang kanyang ina, kaya naman sinabihan nito si Lin Shu habang hindi pa pumapasok sa kanyang utak ang nangyayari dito. Tinanong nito si Lin Shu kung ano bang nangyari dito, dahil tumawag ang guro nito at sinabi nitong nakipag-away na naman ito, habang nagsasalita ang kanyang ina, napatigil ito nang makita ang Koi Dragon. Kaya naman agad itong napasigaw sa takot, ay naalala naman ito ni Lin Shu na tumayo, sinabihan niya ito na wag itong mag-alala dahil ito ang kanyang bagong personal monster, ang Koi Dragon. Sinabihan naman ni Lin Shu ang Koi Dragon na lumapit ito, at batiin nito ang kanyang ina. Sinubukan naman itong gawin ng Koi Dragon sa pamamagitan ng pagngiti, ngunit dahil sa ginawa niyang ito mas lalo lang natakot ang ina ng ating bida, kaya naman nawalan ito ng malay. Dahil sa pagkataranta, agad niyang tinanong ang system kung pwede ba nitong ibalik muna ang Koi Dragon sa storage space. Sinagot naman ito ng system na hindi iyon maaari. Isa pa ay sinabi niya na din na ang Monster Overlord system ay hindi pwedeng mag-imbak ng mga halimaw. Dahil dito wala nang ibang paraan si Lin Shu kundi itago ito ng sapilitin, dahil mukhang kailangan niya munang dalhin ito,
at saka niya na ito ipapaliwanag sa kanyang ina, habang nakadungaw sa bintana ang Koy Dragon. Naisip niya na isa itong kulungan, kaya naman agad siyang nagwala at mahigpit na hinawakan ang bakal, kasabay nito ay sinira niya ito gamit ng purong lakas nito, dahil sa ginawang ito ng Koy Dragon mas lalong gamulo ang sitwasyon kaya naman nagagalit niyang tinanong ito kung ano bang ginagawa nito. Samantala, dumating naman ang mga kapitbahay nila Lin Shu, nagtaka ang mga ito kung anong tunog ang kanilang narinig at kung ano ba ang nangyayari dito. Dahil tumunog din ang alarm, mas lalong nagulat naman si Lin Shu nang makita ang kanilang mga kapitbahay na nandito na rin. Kaya naman napagdesisyonan niya na umalis kasama ang Koy Dragon, dahil kung hindi siya aalis dito malalaman ng lahat ang patungkol sa Koy Dragon, ngunit bago umalis humingi siya ng tawad sa kanyang ina, at sinabing sa kanya na lang ipapaliwanag ang lahat kapag nakabalik na siya. Pagkatapos nito agad silang umalis, habang ang ina niya ay nagagalit na tinanong ito kung ano na naman ba ang gagawin nito, dahil talagang matigas ang ulo nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa pag-alis ng ating bida sa gabi, iba't ibang sermon ang kanyang naririnig sa kanyang ina nang umalis ito, samantala nang makalayo si Lin Shu sa kanilang bahay, narinig niya ang sinabi ng kanyang ina, napansin niya na nakatayo ito agad sa pagkagulat, ngunit inaasahan niya naman ito, kaya napagdesisyonan niya na hihintayin niya na lang muna itong kumalma bago siya bumalik sa kanilang bahay. Matapos iyon, ipinaalam ni Lin Shu sa Koy Dragon, ang sinabi ng system na maaari itong lumaki ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pagkain, habang ipinaliliwanag ito, bigla namang lumabas ang system at sinabi nito na tama ang sinabi ni Lin Shu. Dahil ang Koy Dragon ay maaaring patuloy na lumaki sa pamamagitan ng paglamon ng spiritual energy, dahil sa biglang paglabas na ito ng system nagtaka si Lin Shu dahil napansin niya na masyadong masipag ang system sa pagpapaliwanag ngayon. Saad pa ng system na sa kasalukuyan ay hindi nito kayang makipag-usap ng malaya sa personal monster nito, ngunit sinabihan nito si Lin Shu na wag itong mag-alala, dahil habang lumalaki at umuunlad ang Koy Dragon. Mauunawaan din nito ang mga intensyon nito, nagtaka naman si Lin Shu at tinanong ang system kung talaga bang lumabas ito para lang sabihin sa kanya ang mga iyon, saad pa ng system na inirerekomenda niya ang Monster Radar na ito, dahil ang mahalagang tool ng system na na-activate dahil sa matagumpay na pagpisa ng Koy Dragon ay ang Monster Radar. Nang marinig ito, napaisip si Lin Shu gayon din ang Koy Dragon dahil sa kanilang nalaman. Ngunit sinang-ayunan ni Lin Shu ang sinabi ng system, dahil kailangan pang mapisa ang isang halimaw, ngunit sinabi niya na may isang kasanayang hindi man lang niya magagamit, pagkatapos tinanong niya ito kung ano naman ang magagawa ng Monster Radar na ito. Ipinaliwanag ng system na ang radar ay kayang makita ang kahit anong may spiritual energy, maging mga nilalang o bagay man, sa malapit na lugar, tumutulong din ito sa host na makita ang mga spiritual reaction at concentration. Kaya naman sa tulong nito ang Koy Dragon ay mas mabilis na lumalaki, napansin naman ni Lin Shu ang pulang tuldok sa radar at sa tingin niya, ang pinakamalaking tuldok sa mapang ito ay ang Koy Dragon, at sa tingin niya din ang mga tuldok sa likod ng Koy Dragon ay mukhang napaka-convenient. Kaya naman napagdesisyonan niya na titignan niya ito, ngunit sa tingin niya ito ang mga balat ng itlog na iniwan nito, kinumpirma naman ito ng system na ito nga ang balat ng itlog ng Koy Dragon, at ang laki at ningning ng tuldok ay kumakatawan sa lakas ng spiritual energy. Habang inoobserbahan ang radar, napansin niya na may tuldok na mas malaki pa sa balat ng itlog, kaya naman nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na may mas malaki pa sa Koy Dragon ang magpapakita sa radar, kaya naman naisip niya na puntahan ang highlight na ito, sa kuryosidad sa kung ano ang kasing laking ito ni Koy Long, kaya naman ipinaliwanag niya kay Koy Long ang kanyang plano na puntahan nila ang tuldok sa radar. Ngunit kahit na ipinaliliwanag ito ni Lin Shu kay Koy Long, tila ay walang pake dito si Koy Long, dahil sa napansin ito ni Lin Shu tila ay sinabi niya kay Koy Long na mayroon dong maraming pagkain, dahil dito nagbago ang reaksyon ni Koy Long sa kaninang walang pakialam patungo sa pagkasabik sa mga pagkain. Dahil sa naging reaksyon ni Koy Long nasabi ni Lin Shu na mukhang mahilig nga talaga ito sa pagkain, ngunit sinabi niya na kung mahilig ito sa pagkain ay katumbas nito ay lumamon, at kapalit naman nun ay magkakaroon siya ng lakas. Matapos magkasundo ng dalawa na puntahan ang tuldok sa radar, napagdesisyonan na nilang umalis habang naglalagay ng kumot upang maitago ang kanilang mga sarili, upang sa gayon ay wala ding makakita kay Koy Long. Matapos ang ilang sandaling pag-aayos ng kumot upang mas lalong hindi sila mahalata, masayang tumakbo ang dalawa patungo sa lokasyon ng pulang tuldok,
habang ang kanilang katawan ay nababalot ng kumot. Naisip ni Lin Shu na ang pag-imbento ng paraang ito para itago ang Koi Dragon ay napakaganda, kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na isa talaga siyang henyo. Matapos ang ilang sandaling pagtakbo ni Koi Long napadpad sila sa isang malaking apartment. Dahil dito mismo nakaturo ang pulang tuldok, gayunpaman napansin nila na mahigpit ang seguridad ng apartment na ito. Nagtaka din siya kung pinapayagan kaya ang mga bisita dito. Naghanda naman si Koi Long na tumalon upang umakyat sa apartment na ito. Ngunit sinabihan siya ni Lin Shu na wag itong magpapadalos-dalos, gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Koi Long at tumalon pa din patungo sa itaas dahil sa kanyang pagkasabik na kumain, dahil dito wala nang ibang nagawa si Lin Shu kundi ang mapakapit ng mahigpit. Sa pagkapit ni Koi Long sa pader ng gusali, napansin ni Lin Shu na hindi ito gumuho, kaya naman sinabi niya na ang gusali na ito pagkatapos na nangyari noon, sa hula niya ay talagang ginawa na itong matibay sa lindol pagkatapos ng pagsalakay ng mga halimaw. Hindi nagtagal nagpatuloy ang pag-akyat ni Koi Long sa itaas ng gusaling ito upang marating ang itaas kung nasaan mismo ang pulang tuldok, habang patuloy na umaakyat ang dalawa, hindi makapaniwala si Lin Shu na may isang halimaw siyang kasama sa isang mamahaling apartment. Matapos ang ilang sandali tuluyan na silang nakarating sa itaas, ngunit kahit anong tingin dito ni Lin Shu apartment lang ito ng babae, kaya naman nahiya siya sa pinapagawa ng system na ito, at naisip ang isang bagay na pwedeng mangyari na maaring sabihin sa balita na ang anak ng traidor. Pagkatapos ng pagkabigo nito sa pag-awakened ay pumasok ito sa silid ng isang babae sa gabi sa pamamagitan ng bintana, hindi niya din inaasahan na gagawin ng system ang Pokana na ito, samantala nagsimula namang amuyin ng Koi Dragon ang kwarto upang maghanap ng pagkain dito. At nang makaamoy ito ng pagkain agad itong tumakbo, dahil dito kinabahan si Lin Shu at sinabihan ito na wag itong basta-basta kikilos ng walang ingat, kaya upang pigilan ito hinawakan niya ito sa buntot nito, ngunit dahil dito napansin ni Lin Shu ang isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon, dahil ang bagay na ito ay ang insignia ng Elite Hunter. Naalala niya na karamihan sa spiritual energy sa Blue Star ay nakatuon sa loob ng isang alternatibong dimensyon na kilala bilang Mystic Realm, pinapataba ito ng spiritual energy. Ang mga realm na ito ay nagbibigay ng kapanganakan sa iba't ibang mga bihirang kayamanan at mga halimaw. Ginagawa ang mga itong napakahalaga para sa mga awakened na mag-explore at mag-cultivate. Sa makatuwid, ang mga mystic realm ay mahigpit na kinokontrol ng mga bansa sa buong mundo, kahit para sa mga awakened, kailangan nilang dumaan sa mga antas ng pagsusuri at review upang makakuha ng mga kwalifikasyon sa pagpasok sa mystic realm. Ang insignia ng Elite Hunter ay ang Mystic Realm Entry Pass na inisyo ng Huaxia Nation. At sinasabi na ang bawat awakened ay pinapayagang disenyuhan ang badge para sa kanilang sarili, kaya lahat ng mga ito ay may kakaiba, kaya naman natulala siya ng ilang sandali nang makita ang ganito kaimportanteng bagay dito, at nagtaka kung kaninong medalya ito, kasabay nito ay napatingin siya sa isang taong naliligo sa kanyang gilid. At nang mapansin niya na tila isa itong babae na mula ang kanyang mukha at nag-nosebleed, at agad na pagtanto na ito si Su Lingyu. Dahil dito napamura si Lin Shu dahil napunta sila dito sa sitwasyong ito dahil dinala siya ng system dito, ipinaliwanag niya din sa Koi Dragon na hindi ito pagkain, dahil alam niyang malakas si Su Lingyu. Agad niyang naisip na ang Koi Dragon mismo ang magiging pagkain dito. Hindi naman ito naiintindihan ng Koi Dragon at nagpatuloy sa paglalaway habang nag-i-imagine ng pagkain. Nagulat naman si Lin Shu nang mapansin niyang gumalaw ang tuldok na nangangahulugan lamang na papalabas na si Su Lingyu. Samantala habang papalabas naramdaman ni Su Lingyu na may kakaiba, kaya naman nagtaka siya kung sino ang nasa labas, dahil dito naisip ni Lin Shu na magiging pagkain na ang Koi Dragon. Hindi nagtagal nagsimula nang lumabas si Su Lingyu upang malaman kung mayroon nga bang tao na nakapasok sa kanyang silid. Ngunit bago mangyari ang mga ito, pinakita si Su Lingyu na iniisip pa ang tungkol sa sinabi niya kay Lin Shu kaninang hapon, dahil medyo nasobrahan ata siya sa sinabi niya dito, ngunit alam niya na mas mabuti para sa mga hindi na awakened na matuto ng maaga na huwag makisangkot sa mga awakened. Gayunpaman naisip niya na kalimutan na lang iyon, dahil para ito sa ikabubuti ng ating bida. Naalala niya din ang nakakaawa nitong itsura kanina, ngunit itinuturing nito ang sarili na anak ng isang bayani. Kaya naman para sa kanya ay sobrang mayabang ito, kaya sana ay hindi na lang siya umasa dito. Habang iniisip ang mga ito, bigla naman siyang nakarinig ng isang ingay ng pagbagsak, kaya agad niya itong tinignan at nagtanong kung sino iyon.
Gayunpaman, sa kabutihang palad agad na mabilis na nakaalis ang dalawa sa apartment ni Su Lingyu sa pamamagitan ng bilis ni Koi Long, samantala na puno naman ng pagkainis si Lin Shu dahil hindi pala iyon ang kanilang hinahanap na 4th floor. Dahil nasa 40th floor silang dalawa napunta, dahil sa ginawa nilang pagtalon sa 40th floor agad silang mabilis na nalaglag, na hindi nagtagal ay tuluyan ng bumagsak ang dalawa, habang si Lin Shu ay naiyak at hindi makapaniwala na buhay pa siya. Samantala bigla namang lumabas ang system at binati siya nito dahil matagumpay nitong nahanap ang pinagmumulan ng spiritual energy, kaya naman na-activate na ang ikalawang misyon nito, samantala nagalit naman si Lin Shu sa system dahil ang lakas ng loob nitong magpakita, dahil ang radar na ito ay dadalhin sila sa kamatayan, tinanong niya ito kung balak ba siya nitong patayin, ipinaliwanag naman ng system na sinabi niya sa radar na nakakakita lamang ng mga spiritual energy ito at concentration, hindi ang uri ng bagay. Bukod pa rito, ang mga awakened at mga halimaw ay parehong ipinanganak kasama ang muling paglitaw ng spiritual energy sa Blue Star, kaya ang mga awakened at mga halimaw ay may parehong spiritual energy. Gayunpaman kahit na sinabi ito ng system galit na galit pa din si Lin Shu, sinabihan niya ito na dapat siya nitong binalaan kanina, hindi naman ito pinansin ng system at sinabi na ang gantimpala ng ikalawang misyon nito ay tiyak na magugustuhan nito. Kaya tinanong niya si Lin Shu kung gusto ba nitong malaman, ipinaliwanag ng system na ang gantimpala na ito ay agad na gagawing mature ang personal monster nito na Koi Dragon, at ito ang gantimpala sa system skill. Ang ability projection, sinabi naman ni Lin Shu na wala pa siyang isang araw sa system, ngunit napakaraming beses na siya nitong niloloko kaya tinanong niya ito kung bakit naman siya maniniwala dito, gayunpaman natigil siya sa kanyang sinasabi nang mabasa niya ang nakalagay sa status panel na ability projection. At nagtaka kung ano iyon, ipinaliwanag naman ng system na karaniwan, si Lin Shu ay makakakita lamang ng mga paglalarawan ng kasanayan pagkatapos makuha ang kasanayan, kaya ang projection ay kapag ginamit. Maaari mong i-project ang anumang halimaw na pagmamay-ari nito na nasa espasyo ng halimaw, kung pipiliin nitong pagsamahin sa ipin-project na halimaw, makakakopya ito ng 30% ng lahat ng attributes ng halimaw sa loob ng isang tiyak na panahon. Gayunpaman, para lang ma-motivate si Lin Shu, ang pagkakataong ito ay magiging isang exception at ipapaalam ito ng maaga, samantala na tahimik naman si Lin Shu nang malaman ang 30% niyang makokopya ang lahat ng attributes ng kanyang halimaw. Ngunit napatingin siya sa Koi Dragon sa pag-iisip na makokopya niya ang mga attributes ng Koi Dragon, gayunpaman natigil siya nang maalala niya na tiningnan niya ang Monster Radar kanina, dahil ang tuldok ng Koi Dragon at ni Su Lingyu ay halos pareho. Kaya kung makakakuha siya ng 30% ng kapangyarihan nito, magkakaroon siya ng hindi bababa sa kapangyarihan ng mid-stage blood condensation, kaya naman natuwa siya nang maisip ang mga bagay na ito, habang ang Koi Dragon ay itinaas ang kanyang dalawang daliri, senyales na gusto niya ng 2 beses na dami ng pagkain na kakainin niya, kagaya ng balat ng itlog at lumamon din ng spiritual energy. Lumabas naman ang pawis ni Lin Shu at sinagot ito na sa ngayon hindi ito ang oras para sa mga bagay na iyon, dahil tulad ng kasabihan, mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba, pagkatapos pinakita na kinuha niya pala ang insignia ni Su Lingyu, dahil gamit ito, makakapunta sila sa Mystic Realm. Hindi nagtagal agad silang nakarating sa isang lugar ng construction site, ang Mystic Realm A86, ang pinakamalapit na lugar na pwede nilang puntahan, dahil gamit ang insignia na ito, kaya niyang dalhin ang Koi Dragon sa loob ng Mystic Realm kasama siya. Sinabihan niya din ang Koi Dragon na sa loob ay pwede nitong lamunin o kainin ang gusto nito, hindi lang spiritual energy, ngunit bago pumasok na patingin ang ating bida sa paligid, at sa kabutihang palad, ito ay isang E-grade lamang, kaya ang seguridad ay halos walang nagbabantay, matapos iyon agad na silang umusad upang maglibot-libot dito. Naisip naman ni Lin Shu na parang isa itong construction site, at siguro raw ay iniwan ito pagkatapos lumitaw ang pasukan. Habang patuloy sa paglilibot ang dalawa, napatigil naman ang Koi Dragon dahil sa bigla itong may naamoy na kakaiba. Dahil pala ito sa may kakaiba itong nakita, kaya agad niya itong tinuro sa ating bida. Pinakita naman ang bagay na nakita ng Koi Dragon, dahil isa itong Mystic Realm Portal, kaya naman maski si Lin Shu ay nagulat din. Pagkatapos hinaya niya na ang Koi Dragon na pumasok dito, naisip naman ni Lin Shu, habang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama, na sa wakas ay makakapasok na siya sa Mystic Realm,
kahit wala siyang nagising na kahit anong kakayahan, magpapatuloy pa din siya kahit na ganoon ang sitwasyon, dahil sa piling lamang ng regalo ng kanyang ama, gagawin niya pa rin ang paglalakbay na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tuluyan nang nakapasok si Lin Shu at ang Koi Dragon sa loob ng Mystic Realm, habang si Lin Shu ay nagtaka kung ito na ba ang Mystic Realm, kahit na ito raw ang pinakamababang antas. Iba pa rin ang hitsura nito sa kanilang mundo. Natuwa naman ang Koi Dragon nang makita niya ang maraming pagkain dito, kagaya na lamang ng napakalaking insekto, dahil din sa pagkagutom, agad niya itong hinabol upang makakain. Dahil dito nalaglag si Lin Shu, ngunit bigla namang natisod ang Koi Dragon sa isang bato, kaya naman agad na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, dahil dito nakiusap si Lin Shu na mag-iingat ito dahil ito ay isang Mystic Realm. Agad namang tumayo ang Koi Dragon sa pagkakahiga, habang si Lin Shu ay nagtataka kung ano ang gagawin nito, hindi naman ito pinansin ng Koi Dragon at naghanda ng kanyang hininga, pagkatapos agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw sa buong Mystic Realm. Dahil dito napahawak si Lin sa kanyang tainga habang tinatanong ito kung bakit ba ito sumisigaw, gayunpaman, bigla na lamang tinurol ng Koi Dragon ang nasa likod ng ating bida, kaya tinanong niya ito kung ano bang sinasabi nito. Gayunpaman, dahil sa hindi kayang sumagot ng Koi Dragon sa ngayon, tinignan niya na lang ang tinuturo nito, at sa kanyang unti-unting paglingon sa likod napansin niya ang isang halimaw, kaya naman lumabas ang kanyang pawis dahil dito.